Magandang araw mga kamatiks. Ito muli ang inyong Sir Eson upang bigyan kayo ng kaalaman sa mathematics. Ngayon ay pag-aaralan natin ang dividing with decimals. Ito yung operation kung saan maraming bata ang nahihirapan. Kaya imamatdali natin mga kamatiks. So magbibigay ako ng example. So 38.25 divided by 9 equals n. So, hindi natin kayang i-divide na pag ganito. So, i-column natin siya. So, 38. Susulat natin yung tinatawag nating dividend sa loob. Pag sinabi nating dividend, ito yung hahatiin natin. Then, lagyan natin ng divided by. Sulat natin yung divisor. Pag sinabi nating divisor, yan yung tagahati. So, sa pagdi-divide, para mapadali natin siya, itong divisor, mas mainam, skip counting natin siya sa scratch paper natin. So, ayan, 8, 28, so 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. So, na-skip counting na natin yung divisor natin na 9. So, i-divide na natin sa unang number. So, 3 divided by 9 is 0. So, kapag 0 o mababa yung number, mag-move tayo ng isa. So, yung 3, naging 38 na siya. So, gamit natin yung skip counting natin sa scratch paper, hanapin natin kung saan malapit yung 38. Alam naman natin sa pagdi-divide, okay lang na kulang, wag lang sobra. So, ang 38 ay malapit sa 36. I-underline natin. Then, after that, bilangin natin kung ilang 9 ang meron sa 38. So, 1, 2, 3, 4. Sulat natin sa taas ng 8 kasi sa 38 natin siya dinivide. Then, yung may underline, sulat natin dito. Then, lagyan natin ang minus sa gilid. Subtract natin. 8 minus 6 is 2. 3 minus 3 is 0. Pwede nang wag nang isulat. Then, may decimal point, itapat lang natin siya sa itaas. Ganun lang siya. Sumunod, i-bring down natin yung sumunod na number which is 2. So, 22 na ang ating hahatiin. Hanapin natin ulit kung saan malapit dito ang 22. So, sa 18. Guhitan natin ulit. Then, bilangin natin. 1, 2. Sulat natin yung sagot. Then, 18, sulat natin dito. Then, minus ulit. Paulit-ulit lang po ang process. So, 2 minus 8 is cannot be. So, borrow 1 from 2. So, 2 becomes 1. Then, 2 becomes 12. So, 12 minus 8 is 4. Then, 1 minus 1 is 0. Then, gawin natin ulit, bring down natin sumunod na number which is 5. So, 45 na ang ating hahatiin. So, hanapin ulit natin dito sa scratch natin. So, 45. Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sulat natin yung sagot natin dito sa taas. So, then, 45. Subtract natin ulit. So, 45 minus 45 is 0. So, ang quotient natin is 4.25. So, napakadali po mga kamatiks. Ngayon naman ay mag-divide tayo ng whole number by a whole number. So, i-write in column natin ulit yung given natin. So, 284 divided by 5. So, tulad yung ginagawa natin, itong divisor, skip counting natin. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dito sa pagdi-divide, napakahalaga nung kabisado natin yung multiplication table. Kasi kung kabisado natin yung multiplication table, pwede na tayong wag na mag-skip. Pero sa mga beginners, mas mainam na maglagay tayo ng skip counting o scratch paper natin sa gilid. So, i-divide natin yung unang number. So, 2 divided by 5 is 0.
So, tulad yung ginawa natin kanina, mag-move tayo ng isa. So, yung 2, naging 28 na. So, hanapin natin kung saan malapit ang 28 sa skip counting by 5 natin. So, sa 25. Then, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, tapat natin sa 8. Kasi sa 28 na natin siya i-divide. So, yung may underline, isulat natin dito. Then, subtract. 8 minus 5 is 3. 2 minus 2 is 0. Then next is, bring down natin yung 4. So, 34 na siya. So, hanapin natin kung saan malapit ang 34. So, hindi siya pwede sa 35. Kahit sabihin natin malapit siya kasi sobra siya. So, sa 30. Ini-estimate kasi natin yung quotient o yung sagot. So, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulat natin. So, 30. Then, subtract natin ulit. So, 4 minus 0 is 4. 3 minus 3 is 0. So, meron tayong remainder 4. So, dahil nga decimal ang topic natin, gagawin natin decimal yung quotient natin. So, ang gawin lang natin, kapag may remainder, lagyan muna natin ang decimal point sa itaas. Then, add 0 dun sa remainder. So, ulitin ko. Kapag may remainder, lagyan natin muna siya ng decimal point sa itaas. Then, add 0. So, yung 4, naging 40 na. So, hanapin natin kung saan malapit ng 40, which is 40. Then, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 40. Subtract mo. 40 minus 40 is 0. So, ang naging sagot natin, mixed decimals, which is 56.8. Ngayon naman ay mag-divide tayo ng mixed decimals divided by decimals. So, i-write in column natin. So, 39.12, mixed decimal siya, divided by decimal 0.12. Kung napansin natin yung ating divisor, decimals. So, hindi tayo makapag-divide kapag ang divisor natin ay decimals. So, gagawin muna natin siyang whole number. Paano ang pag-whole number? I-move lang natin siya from yung decimal point from left to right. So, i-move ko. So, 1, 2. So, yung 0.12, kapag minove ko siya as whole number, magiging 12 na siya. Then, kung ilang move ang ginawa ko sa ating divisor, ganun din bilang ng move ang gagawin natin sa ating dividend. So, i-move natin ang decimal point. Tandaan natin, hindi number ang minumove natin, yung decimal point. So, dalawang move din ang gagawin ko dito. So, 1, 2. So, magiging 3,912 na siya. So, pwede na tayo mag-divide yan. Ayan. Kasi para yung divisor natin ay whole numbers na siya. So, 3 divided by 12. That is 0. So, move tayo ng isa. So, yung 3 magiging 39 na. Kung napansin natin, mga kamatiks, ang 12 natin, 2 digits. So, mahirapan tayo mag-skip counting. So, gagamit tayo yung tinatawag nating trial and error. Yung magpa-plus-plus tayo. So, 12 plus 12 equals 24. So, titingnan natin dapat malapit sa 39. So, maliit pa yung 24, dagdagan pa natin isa pang 12. So, magiging 36. I-try pa natin isa pang 12. So, trial and error to. So, 48. Lagpas to. Ito naman ay 36. So, ang gagamitin natin ay 36. Then, bilangin natin kung ilang 12 ang ginamit natin. So, 1, 2, 3. So, sulat natin ng 3. Then, yung may bilog, 36. So, kasi alam naman natin, 12 times 3 equals 36.
So, ganun din ang magiging product niya. So, subtract natin, 9 minus 6 is 3. 3 minus 3 is 0. Then, bring down 1. Hanapin natin dito sa trial and error natin yung kung saan malapit ang 31, which is 24. Bilangin natin kung ilang 12 ang ginamit natin. So, 1, 2. Then, 24. Ganun din eh. 12 times 2 equals 24. Then, subtract. 1 minus 4 is cannot be. So, borrow 1 from 3. 3 becomes 2. 1 becomes 11. 11 minus 4 is 7. 2 minus 2 is 0. Then, meron pa isang number, bring down natin. So, ang number na natin hahatiin ay 72. So, dagdagan natin ulit ito ng another 12. So, 8 plus 2 is 10, carry 1. 1 plus 4 plus 1 is 6. I-try pa natin ng isa pang 12. 0 plus 2 is 2. 6 plus 1 is 7. So, 72. I-count natin kung ilang 12 ang ginamit natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulat natin. So, 12 times 6 is 72. 72 minus 72 equals 0. So, our quotient is 326. Diba ang matdali mga kamatiks? Please like and subscribe for more video tutorials in mathematics and hit the notification bell.